يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. ولله الحمد, narito na po tayo sa lesson 3 ng Sharh al-Qawaid al-Arba. Tamam? Al-Qaidatul Ula, the first rule o kaya ang unang alituntunin. Sabi ng Muallif rahimahullah rahmatan wasi'a na si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah al-mutawaffa sanata 600 wa alf. Sabi niya, Al-Qaidatul Ula, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. ودليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Sinabi ng may akda, rahimahullah, ang unang alituntunin. Dapat mong malaman, dapat mong malaman na ang mga hindi nananampalataya na kinalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugo ng Allah Azza wa Jal, ay kumikilala ng Allah ay ang tagapaglikha, ang Khaliq, ang tagapagpustos, ang Raziq, ang tagapagbigay ng buhay at tagapagbigay ng kamatayan, al-muhyi, al-mumit, al-mudabbirul jami' al-umur, ang tagapagbigay ng kamatayan at ang tagapangasiwa ng lahat ng mga bagay, the one who manages all of the affairs. Walam yudkhilhum dhalika fil Islam. Ngunit hindi sila ipinasok nito sa din ng Allah, sa Islam. Tamam? The first rule is for you to know that the disbelievers whom the messenger of Allah Azza wa Jal fought acknowledge that Allah Azza wa Jal is the creator and the provider and the giver of life, the one who gives life and the one who gives death, al-mudabbiru li jami'il umur, the one who manages, the one who disposes of all affairs. Yet walam yudkhilhum dhalika fil Islam, and yet that did not enter them into Islam, into the deen of Allah Azza wa Jal. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, and the evidence is the saying of Allah Azza wa Jal. Say, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, who provides for you from the sky and the earth. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ, the one or who owns the hearing and the sight. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, and the one who brings out the living from the dead and the one who brings out the dead from the living. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, and who manages, disposes the affair. فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, they will say Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, then say, will you not then fear him? Tamam? Ang katibayan, ang dalil ay ang sinabi ng kataas-taasang Allah Azza wa Jal. Qul, sabihin mo, قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. Sabihin mo, sino ang nagbigay sa inyo ng panustos mula sa langit at sa lupa, o sino ang nagmamay-ari ng pandinig at paningin? Amma yamliku as-sam'a wal absar, at sino ang naglalabas ng buhay mula sa patay at naglalabas ng patay mula sa buhay? At sino ang namamahala sa utos? Sasabihin nila, fasayaquluna Allah, sasabihin nila ang Allah. Faqul afala tattaqun, sabihin mo, hindi ba kayo matatakot sa Kanya, sa Allah Azza wa Jal?
لما ذكر المصنف رحمه الله المقدمة النافعة العظيمة في بداية رسالة القواعد، وهي خطر الشرك ووجوب الحذر منه ووجوب فهم التوحيد فهما صحيحا، قال: وأن ذلك لا يمكن إلا بأربع قواعد. تمام. والشيخ رحمه الله في غير هذه الرسالة يقول: وأعدائي ينقمون علي أمرين اثنين. تمام. الأمر الأول قتالهم، والأمر الثاني تكفيري إياهم. تمام. When the author rahimahullah rahmatan wasi'ah mentioned the beneficial and great introduction at the beginning of the risala of the mensahe, o kaya treatise on the rules sa mga qawaid, and it is the danger of the shirk, tamam, and the obligation of being cautious of it, the obligation of understanding tawhid fahman sahiha, with a correct understanding. And he said, rahimahullah rahmatan wasi'a, wa anna dhalika la yumkinu illa bi'arba'i qawa'id. And he said that, and that is not possible except through four rules. And the Shaykh rahimahullah وقال والشيخ رحمه الله في غير هذه الرسالة يقول: وأعدائي ينقمون علي أمرين اثنين. And the Shaykh rahimahullah says in a risala, in a treatise, mensahe, other than this, and my enemies take revenge on me for two things. Tamam? Al-amru al-awwal, the first thing, fighting them. Wal-amru al-thani, and the second matter, my declaring them as believers. Takfiri iyahum. Sinabi ng may akda rahimahullah, nung binanggit ng may akda rahimahullah ang kapaki-pakinabang at dakilang panimula sa simula ng mensahe ng mga alituntunin ng mga kawaid, at ito ay ang panganib ng shirk. Tamam? Ang panganib ng mga shirk. At ang obligasyon na mag-ingat dito. At ang obligasyon na maunawaan ang tauhid sa tamang pag-unawa, fahman sahiha. Sinabi niya, at ang bagay na iyon ay hindi posible maliban sa pamamagitan ng apat na alituntunin. At ang Sheikh rahimahullah sa ibang mensahe, sa ibang risala, bukod dito ay nagsabi siya, at ang aking mga kaaway ay nagagalit sa akin dahil sa dalawang bagay. Tama? Ang unang bagay, ang pakikipaglaban sa kanila. At ang ikalawang bagay, ang aking pagturing sa kanila bilang mga disbelievers, disbeliveryo. Tamam? فالآن يريد أن يقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل من وقع في هذا الذنب، فلماذا تلوموني على فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. So now, he wants to establish that the messenger of Allah Azza wa Jal fought those who fell into this dhanbun, into this sin. So why do you blame me for an action that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did? Therefore he said, the first rule to know that the disbelievers whom the messenger of Allah Azza wa Jal fought acknowledge that Allah Azza wa Jal is the creator, al-khaliq, the provider, al-raziq, al-muhyi, al-mumit, the one who gives life and death, al-mudabbiru li jami' al-umur, the one who disposes, manages of all affairs, walam yudkhilhum dhalika fi Islam, and that did not enter them into the fold of Islam, into the deen of Allah Azza wa Jal. Kaya ngayon ay nais niyang patunayan na ang sugo ng Allah Azza wa Jal ay nakipaglaban sa mga nahulog sa kasalanan ito, sa dhanbun na ito.
Kaya bakit ninyo ako sinisisi sa isang gawaing ginawa ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam? Kaya naman sinabi niya, ang unang alituntunin ang malaman mo na ang mga disbelievers, ang mga hindi nananampalataya na kinalaban ng sugo ng Allah Azza wa Jal ay kumikilala ng Allah Azza wa Jal na kataas-taasan ay siyang tagapaglikha, ang tagapagpustos, ang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kamatayan, at ang tagapangasiwa ng lahat ng mga bagay. Ngunit hindi sila ipinasok nito sa din ng Allah Azza wa Jal. Tama? التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. The Tawheed is divided into 3 parts. Tama? At ang Tawheed ay nahahati sa 3 bahagi. Tama? القسم الأول توحيد الربوبية وهو أصل التوحيد وهو اعتقاد أن الرب هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون بصفات وأسماء عظيمة. تمام؟ The first part is the توحيد الربوبية. تمام؟ And it is the foundation of Tawheed. It is the belief that the Lord, the Rabb, is the creator, the provider, and the disposer of this universe with great attributes and names. Ang unang bahagi, Tawheed al-Rububiyyah. At ito ang pundasyon ng Tawheed. At ito ang paniniwala na ang Panginoon na ang Rabb ay siyang tagapaglikha, ang tagapagpustos, ang tagapangasiwa ng sansinukob na ito na may mga dakilang katangian at pangalan. Tama? وأن ذلك يستلزم توحيد الله بألوهيته لكن لما اختلف البشر بعدم الإجابة في التوحيد منهم من أقر بتوحيد الربوبية فحسب ومنهم من أقر بتوحيد الربوبية والألوهية وأنكر الأسماء والصفات أفرد كل نوع. تمام؟ أفرد كل نوع. And this necessitates unifying Allah Azza wa Jal. Tamam? Unifying Allah Azza wa Jal in His divinity, in His uluhiyyah. But when mankind differed due to the absence of what? Due to the absence of response in Tawheed. Tamam? Among them are those who acknowledge the Tawheed ar-Rububiyyah only. And among them are those who acknowledge both Rububiyyah and Uluhiyyah, but denied the names and attributes. Each type was singled out. Tamam? At ito ay nangangailangan ng pag-iisa sa Allah sa kanyang pagka-Diyos. Subalit nang magkaroon ng di pagkakasundo ang sangkatauhan dahil sa kawalan ng ijaba ang pagtugon sa Tawheed, mayroon sa kanila na kumikilala lamang sa Tawheed ng Rububiyyah, pagkapanginoon ng Allah. At mayroon sa kanila na kumikilala sa Tawheed ng Rububiyyah, ng pagkapanginoon at pagsamba, Uluhiyyah, ngunit itinatatwa ang mga pangalan at katangian, ang mga names and attributes of Allah Azza wa Jal. Ang bawat uri ay inihiwalay. Tamam? والذي فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية. وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة ظن بعض الناس أن التوحيد الذي يدخل الجنة هو توحيد الربوبية فحسب، ولا يحتاج إلى توحيد الألوهية، وشاع ذلك في أزمان طويلة وقرون كثيرة من قرابة القرن الرابع فما بعده، وإلى الآن منتشر هذا المعتقد الفاسد بأنه يكفي في دخول الجنة توحيد الربوبية. تمام؟ That which the dispute, human nizaa between the messengers and their people was about what? Was about the Tawheed al-Uluhiyyah. Tamam? Long after the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, some people thought
that the Tawheed which grants entry into the paradise of Allah Azza wa Jal is the Tawheed of Rububiyyah only. Tamam? And that Tawheed al-Uluhiyyah is not needed. Tamam? This spread over long periods and many centuries from around the 4th century onwards. And until now, this corrupt belief is widespread that Tawheed of Rububiyyah is sufficient for entering the paradise of Allah Azza wa Jalla. Tamam? At ang dahilan ng pagtatalo sa pagitan ng mga sugo at ang kanilang mga lipon, ang kanilang mga tao, ang mga rusul at ang kanilang mga tao ay ang Tawheed Uluhiyyah, ang mga niza. Tamam? Pagkaraan ng mahabang panahon mula sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inisip ng ilang tao na ang Tawheed na upang makapasok sa paraiso ng Allah ay ang Tawheed ng Rububiyyah lamang at hindi na kailan ang Tawheed ng Uluhiyyah. Ito ay lumaganap sa mahabang panahon, fi azmanin tawila, at maraming siglo mula noong humigit kumulang sa ika-4 na siglo at ang mga sumunod pa rito. At hanggang ngayon ay laganap pa rin itong maling paniniwala na sapat na para makapasok sa paraiso ng Allah Azza wa Jal ang Tawheed ar-Rububiyyah. Tamam? والمصنف رحمه الله ذكر في هذه القاعدة كأنه يقول لك إنه لا يكفي في دخول الجنة توحيد الربوبية بل لا بد من توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية. The author rahimahullah Azza wa Jal said, mentioned in this rule as if he is saying to you, it is not sufficient to enter the paradise of Allah Azza wa Jal. Tamam? It is not sufficient to enter the paradise of Allah Azza wa Jal to have the Tawheed of Rububiyyah. Rather, there must be Tawheed al-Uluhiyyah along with the Tawheed of Rububiyyah. At binanggit ng may akda rahimahullah sa alituntunin ito na tila ba sinasabi niya sa iyo, hindi sapat para makapasok sa paraiso ang Tawheed ng Rububiyyah. Sino man ang maniniwala lamang sa Tawheed al-Rububiyyah, bagkus kinakailan mayroong Tawheed ng Uluhiyyah kasama ang Tawheed ng Rububiyyah. Tamam? فتوحيد الربوبية هو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى يكون الشخص قد وحد الله في ربوبيته وهذه الثلاثة ذكره الله في كتابه يعني لا يكفي أن يقول الشخص أن الله هو الخالق أو الرازق أو الخالق الرازق. تمام؟ So Tawheed al-Rububiyyah is the belief that Allah Azza wa Jal is the creator, the provider, and the disposer of affairs. These three matters are necessary for a person to have singled out Allah Azza wa Jal in His Lordship. Tamam? These three were mentioned by Allah Azza wa Jal in His book, meaning it is not enough for a person to say that Allah Azza wa Jal is the creator or the provider or the creator-provider, but rather these three things. Tamam? Kaya ang Tawheed ng Rububiyyah ay ang paniniwala ng Allah Azza wa Jal na ang siyang tagapaglikha, ang tagapagtustos, at ang tagapangasiwa. Kinakailangan ang tatlong bagay na ito upang ang isang tao ay maituring na pinag-isa ang Allah Azza wa Jal sa kanyang pagka-Panginoon, Rububiyyah. At ang tatlong ito ay binanggit ng Allah Azza wa Jal sa kanyang aklat. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihin ng isang tao ng Allah ang tagapaglikha lamang, o ang Allah ang tagapagtustos, o ang Allah Azza wa Jal ang tagapaglikha at tagapagtustos. Bagkus dapat kasamang tatlong ito. Tamam? Tamam? Al-Khaliq, kama qala Allah, ala lahul khalqu wal amr fi surah Al-A'raf. Naam? Al-Raziq, قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض في سورة يونس. تمام. المدبر قال الله تعالى ومن يدبر الأمر في سورة يونس. وكذا قوله ألا له الخلق والأمر في سورة الأعراف. تمام. يعني إيش؟ التدبير. يعني التدبير. الخالق meaning the creator. As Allah Azza wa Jal said, unquestionably, tamam, His is the creation,
For him is the creation and the command. In Surah Al-A'raf, Ar-Raziq, meaning the sustainer, the provider. Allah Azza wa Jal said, say who provides for you from the heaven and the earth in Surah Yunus. Al-Mudabbiru, yani the regulator, the planner, the one who manages, disposes of all affairs. Allah Azza wa Jal said, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, and who regulates the affairs in Surah Yunus. And also in his saying, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ in Surah Al-A'raf, unquestionably for him is the creation in and the command. تمام؟ يعني meaning regulation at tadbir. تمام؟ Al-Khaliq, يعني ang tagapaglikha. Gaya ng sinabi ng Allah Azza wa Jal, tunay sa kanya ang paglikha at ang pag-uutos in Surah Al-A'raf. Ar-Raziq, yani ang tagapagtustos. Tamam? Ang kataas-taas ng Allah Azza wa Jal ay nagsabi, sabihin mo, sino ang nagbibigay sa inyo ng panustos mula sa langit at lupa in Surah Yunus. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Tayyib, al-mudabbiru yani ang tagapangasiwa. Ang kataas-taasang Allah Azza wa Jalla ay nagsabi, at sino ang nangangasiwa sa mga gawain in Surah Yunus. At gayon din ang kanyang sinabi, ala lahul khalq wal amr, katotohanan sa kanyang paglikha at ang pag-utos in Surah Al-A'raf. Ibig sabihin, ang pangangasiwa. Tamam? At tadbir. فلو قال شخص إن الله هو الخالق فقط نقول يختل توحيد الربوبية عنده فإذا خلقهم فإنهم محتاجون إلى رزق لكي لا يموتوا فلا بد من إثبات صفة الرزق لله وصفة الربوبية لله فنقول الرازق. تمام? If a person says verily Allah Azza wa Jal is the creator only. Tamam? Fakat. Naqul, we say that Tawheed al-Rububiyyah becomes deficient in his case. Limada? For if he created them, they are in need of sustenance so that they do not die. Likay la yamutu. So it is necessary to affirm the attribute of providing sustenance to Allah Azza wa Jal and the attribute of lordship to Allah Azza wa Jal. So we say, fanaqul ar-raziq. So we say the sustainer, ar-raziq. Tamam? Kung may magsabi man, tunay na ang Allah ay ang tagapaglikha lamang, sasabihin natin ang tawhid, ar-rububiyyah ay magkakaroon ng kakulangan sa kanya. Sapagkat kung nilikha niya sila ay nangangailangan ng panustos upang hindi sila mamatay. Likay la yamutu. Kaya kailangan patunayan ang katangian ng pagbibigay ng panustos para sa Allah at ang katangian ng pagkapanginoon para sa Allah. Kaya sasabihin natin, ar-raziq, ang tagapagtustos. Tamam? فإذا قلنا الخالق الرازق خلقهم ورزقهم لكن سوف يعيشون حملا لا يعلمون كيف يعيشون في هذه الحياة وكيف يتناكحون وكيف يأكلون من الحلال أو الحرام فأتى الوصف الثالث المدبر فدبر الكون في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين فتدبير الكون بهذا الفعل البديع العظيم من ربوبية الله سبحانه وتعالى. تمام? So if we say Al-Khaliq Ar-Raziq, the creator, the sustainer, He created them and provided for them, but they would live what hamala, aimlessly, not knowing how to live in this life. لا يعلمون كيف يعيشون في هذه الحياة. How would they marry? And how would they eat from what is lawful or prohibited, from halal and haram? Then the third description came, the regulator planner, al-mudabbir. Tamam? So he regulated the universe in the upper and lower worlds from causing death and giving life, sending down provisions, the rotation of days among people by nas, and relieving distress from the afflicted and answering the request of the sa'ilin, of the seekers, the one who asked
for the regulation of the universe through this wonderful, magnificent action is from the Lordship of Allah Azza wa Jal. Tamam? Kaya kung sasabihin nating Al-Khaliq Ar-Raziq, ang tagapaglikha, ang tagapagtustos. Nilikha niya sila at binigyan ng panustos, ngunit mabubuhay sila ng walang gabay, hamala. Hindi alam kung paano mamuhay sa buhay na ito. Paano sila magpapakasal at paano sila kakain mula sa ipinahintulot sa mga halal at o kaya ipinagbawal o kaya sa mga haram. Kaya dumating ang ikatlong paglalarawan, al-mudabbiru, ang tagapangasiwa. Kaya pinangasiwaan niya ang Allah Azza wa Jal ang sansinukob sa itaas na mundo at sa ibabang mundo mula sa pagbibigay ng kamatayan at buhay, ang pagbababa ng mga panustos at ang pagpapalit-palit ng mga araw sa pagitan ng mga tao, ang pag-alis ng pinsala sa mga napipinsala at ang pagtugon sa panalangin ng mga humihiling. Kaya ang pangangasiwa sa sinukob sa pamamagitan ng kahanga-hanga at ang dakilang gawaing ito ay mula sa pagkapanginoon, rububiya ng Allah Azza wa Jal. Tamam? من أقر بهذه الأمور وعبد مع الله غيره لا ينفعه هذا التوحيد فلا بد مع توحيد الربوبية من توحيد الألوهية. تمام? So whoever affirms these matters, this umur, yet worship others along with Allah Azza wa Jal, this tawheed monotheism does not benefit him. Therefore, along with the tawheed of lordship, there must be the tawheed of uluhiyya, divinity, pagka-Diyos ng Allah Azza wa Jal. At ang sino mang kumikilala sa bagay na ito, ngunit sumamba sa iba maliban sa Allah Azza wa Jal, ang tawhid na ito, ang kaisahang ito, ay hindi magbibigay sa kanya ng kapaki-pakinabang. Kaya nararapat na kasama ng tawhid, ar-rububiyya, tawhid ng pagkapanginoon, ang tawhid ng uluhiyya, ang tawhid ng pagka-Diyos ng Allah Azza wa Jal. القسم الثاني توحيد الألوهية. ومعنى توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بأفعال العباد. تمام؟ كل فعل يفعله العبد يجب أن يصرفه لله عز وجل وحده، فإذا صرف العبد العبادة لله وحده فهنا حقق العبد توحيد الألوهية. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص في سورة الزمر. وقال تعالى: فدعوا الله مخلصين له الدين في سورة غافر. تمام? And the second category, Tawheed of Uluhiyyah, Tawheed of Divinity. The meaning of Tawheed of Uluhiyyah, Tawheed of Divinity, is singling out Allah Azza wa Jal with the actions of the servants. Tamam? Every action the servant performs must be directed to Allah Azza wa Jal alone. So if the servant directs worship to Allah Azza wa Jal alone, then here the servant has realized the Tawheed of Uluhiyyah. Allah Azza wa Jal said, Ala lillahi ad-dinul khalis. Unquestionably, for Allah is the pure religion in Surah Az-Zumar. And Allah Azza wa Jal said, Fada'u Allah mukhlisina lahuddin. So invoke Allah, being sincere to Him in religion, in Surah Ghafir. Tamam? Ang ikalawang bahagi, Tawheed al-Uluhiyyah, Tawheed ng pagka-Diyos ng Allah Azza wa Jal. At ang kahulugan ng Tawheed ng pagka-Diyos ay ang pagbubukod tangi sa Allah na kataas-taasan sa pamamagitan ng mga gawa ng mga alipin. Ang bawat gawaing ginagawa ng alipin ay dapat iukol sa Allah lamang. Kaya kung iukol ng alipin ang pagsamba sa Allah Azza wa Jalla lamang, dito ay naisakatuparan ng alipin ang tawhid ng uluhiyya, tawhid ng pagka-Diyos. Sinabi ng kataas-taasan Allah Azza wa Jalla, Ala lillahi dinul khalis, tunay na para sa Allah ang dalisay na reliyon, in Surah Az-Zumar. At sinabi ng Allah Azza wa Jalla, Fada'u Allah mukhlisina lahuddin. Kaya tawagin ninyo ang Allah Azza wa Jal, invoke Allah Azza wa Jal
na nagpapakadali sa kanya ng reliyon. In Surah Ghafir. Tamam? فتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. تمام؟ So, Tawheed of Uluhiyya, Tawheed of Divinity is singling out Allah with the actions of the servants. And the Tawheed of Rububiyyah, Tawheed of Lordship is singling out Allah Azza wa Jal with His actions, with Allah Subhanahu wa Ta'ala's actions. Kaya ang Tawheed ng uluhiyya pagka-Diyos ay ang pagbubukod tangi sa Allah sa pamamagitan ng mga gawa ng mga alipin. At ang tauhid ng rububiyyah, ang tauhid ng pagkapanginoon ay ang pagbubukod tangi sa Allah sa kanyang sariling mga gawa. Tamam? Al-qismu thalith, tauhidul asma'i was sifat, ay ithbatul asma'i was sifat lillahi azza wa jalla. The third category is the tauhid of al-asma was-sifat, the tawheed of names and attributes of Allah Azza wa Jal, meaning affirming ithbat, affirming the names and attributes for Allah Azza wa Jal. Tamam? Ang ikatlong bahagi, tawhid ng mga pangalan at katangian, tawhidul asma'i was-sifat. Sa makatuwid, meaning ay ang pagpapatunay ng mga pangalan at katangian para sa Allah Azza wa Jal. Tamam? وكفار قريش مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولا ينكرون فعلا من أفعال الربوبية لأمرين. الأمر الأول لأن الفطرة تحدو بحمل ذلك. الأمر الثاني لأنهم لا يجحدون أفعال الله عز وجل فعقولهم أوفر ممن بعدهم في التوحيد. لذلك قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون في سورة الزخرف معترفون بالخلق. تمام؟ وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله في سورة العنكبوت معترفون. وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله في سورة العنكبوت. وقال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون في سورة يونس. وهكذا. And the disbelievers of Quraysh, Mukirrun, affirm that Allah Azza wa Jal is the creator, the provider, the one who gives life and death, and the one who disposes, manages of all affairs, and they do not deny any action among the actions of Rububiyyah, of Lordship, for two reasons. Tamam? Al-Amrul Awwal, for two matters. The first matter is because the innate nature fitra drives them to death. Tamam? And the second matter, because they do not deny the actions of Allah, so their intellects were more sound than those who came after them regarding Tawheed. Tamam? Therefore, Allah Azza wa Jal said, if you ask them who created them, they would surely say, Allah. So how are they deluded? In Surah Az-Zukhruf, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ مُعْتَرِفُونَ بِالْخَلْقِ. They acknowledge the creation. Tamam? And Allah Azza wa Jal said, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ في سورة العنكبوت. And Allah Azza wa Jal said, if you ask them who created the heavens and earth and subjected the sun and the moon, they would surely say Allah Azza wa Jal in Surah Al-Ankabut. They acknowledge, mu'tarifun. And Allah Azza wa Jal said, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ في سورة العنكبوت. And if you ask them, Allah Azza wa Jalla said, and if you ask them who sends down rain from the sky and gives life thereby to the earth after its lifelessness, death, they would surely say Allah Azza wa Jalla in Surah Al-Ankabut.
And here Allah Azza wa Jal said, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. And here Allah Azza wa Jal said, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Say, who provides for you from the heaven and the earth? وَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, or who controls the hearing and sight, the one who owns the hearing and the sight. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, or and who brings the living out of the dead and brings the dead out of the living. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, and who disposes of affairs, all of the affairs. They will say, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, they will say Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, so say they, then will you not fear him, in Surah Yunus, وَحَكَذَا, and so on. At ang mga walang pananampalataya ng Quraysh, yung mga kufar ng Quraysh, ay kumikilala ng Allah Azza wa Jal ay ang tagapaglikha, ang tagapagtustos, ang tagapagbigay buhay, ang tagapagbigay ng kamatayan, at ang tagapangasiwa, tagapamahala ng lahat ng mga bagay. Tama? At hindi nila itinatanggi ang alinman sa mga gawa ng rububiyya, ng pagkapanginoon ng Allah, dahil sa dalawang bagay, dalawang dahilan. Ang unang bagay, dahil ang likas na katayuan, ang fitra, ang nag-uudyok sa kanila doon. Tama? At ang ikalawang dahilan, dahil hindi nila itinatanggi ang mga gawa ng Allah Azza wa Jalla. Kaya ang kanilang mga isipan ay mas ganap kaysa sa mga sumunod sa kanila sa tauhid. Tama? Kaya sinabi ng Allah Azza wa Jalla, at kung tatanungin mo sila kung sino ang lumikha sa kanila, tiyak na sasabihin nila si Allah, ang Allah Azza wa Jalla. Paano nga ba sila na ililihis? In Surah Az-Zukhruf, kinikilala nila ang paglikha. Tamam? Mu'tafiruna bil khalq. At sinabi ng Allah Azza wa Jal, ang makapangyarihan at dakila, at kung tatanungin mo sila sino ang lumikha sa mga langit at lupa at nagpa sa ilalim sa araw at buwan, tiyak na sasabihin nila ang Allah Azza wa Jal. In Surah Al-Ankabut, sila ay kumikilala, mu'tarifun. At sinabi ng Allah Azza wa Jal, at kung tatanungin mo sila sino ang nagpapababa ng tubig mula sa langit at binigyang buhay nito ang lupa pagkatapos ng kamatayan nito, tiyak na sasabihin nila ang Allah Azza wa Jal. In Surah Al-Ankabut, at sinabi ng Allah Azza wa Jal, sino ang nagbibigay sa inyo ng rizq, ng panustos mula sa langit at lupa, at sino ang may-ari ng pandinig at paningin? Amma yamliku as-sam'a wal absar, at sino ang naglalabas ng buhay mula sa patay at naglalabas ng patay sa buhay, at sino ang nagpapamahala sa lahat ng mga bagay? Sasabihin nila ang Allah Azza wa Jal. Kaya sabihin mo, hindi ba kayo matatakot sa Allah Azza wa Jal? In Surah Yunus at iba pa. Tama? فجميع أفعال الربوبية مقرون بها، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكملوا توحيد ربهم بتوحيد الألوهية، فلما لم يفردوا أفعالهم لله عز وجل وحده قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لذلك قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وغيره: خصومة الرسل مع أقوامهم في توحيد الألوهية، وقل من البشر أن يوجد من ينكر أفعال الله، يوجد لكن قلة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. تمام؟ يعني جحدوا الربوبية. So, all the actions of lordship, of rububiyyah, they acknowledge them. And despite that, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fought them because they did not complete the tawheed of Allah Azza wa Jal, of their Lord, with tawheed al-uluhiyyah, as they did not single out their actions for Allah Azza wa Jal alone. Tamam?
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fought them for that, which is why Ibn al-Qayyim rahimallah rahmatan wasi'a and others said the dispute of the messenger, تمام، خصومة الرسل مع أخوانهم في توحيد الألوهية. That the dispute of the messengers with their people was regarding the Tawheed al-Uluhiyya, the oneness of divinity, the Tawheed of divinity. And it is rare among humans to find someone who denies the actions of Allah. They exist, but they are few. They say, they say, there is not but our worldly life. We live and die, and nothing destroys us except time. Tamam? In Surah Al-Jathiyah. Meaning, they denied the rububiyyah, the lordship of Allah Azza wa Jal. Tamam? Kaya sa lahat ng mga gawa ng rububiyyah, ng pagkapanginoon ng Allah, ay kumikilala sila rito, yung mga disbelievers. Ngunit sa kabila nito ay nakipaglaban sa kanila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi nila ginawang ganap ang tauhid sa kanilang Panginoon sa Allah sa pamamagitan ng tauhid al-uluhiyya, sa tauhid ng divinity, tamam? Dahil hindi nila ibinukod ang kanilang mga gawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Tamam? Sila ay kinalaban ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil doon. Kaya sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim at ng iba pa, khusumatul rusuli ma'a akhwahim fi tawhid al-uluhiyyah. Ang pakipagtalo ng mga sugo sa kanilang mga tahuan, sa kanilang mga people sambayanan ay tungkol sa tawhid al-uluhiyyah, sa kaisahan ng Allah sa pagsamba. Kapag sinabi nating tawhid al-uluhiyyah, ang kaisahan ng Allah sa pagsamba. At kakaunti lamang sa mga tao ang nagtatanggi sa mga gawa ng Allah Azza wa Jalla. Mayroon, ngunit kakaunti. At kanilang sinabi sa Surah Al-Jathiyah, makikita po natin, wala kundi kanilang sinabi, wala kundi ang ating buhay sa mundong ito. Tayo ay namamatay at nabubuhay at walang nakakaubos sa atin kundi ang panahon, kundi ang dahar. Ibig sabihin, itinanggi nila ang rububiyyah, ang pagkapanginoon ng Allah Azza wa Jalla. Wa mimman ankara tawhid ar-rububiyyah Fir'aun. قال أنا ربكم الأعلى في سورة النازعات. ما في رب أنكر ذلك تعالى الله عن ذلك. And among those who denied the Tawheed al-Rububiyyah was Fir'aun, was Pharaoh. He said, أنا ربكم الأعلى. I am your most exalted Lord, the most high. As if there is no Lord. He denied that. And Allah Azza wa Jal exalted is Allah above that. Subhanallah. At kabilang sa mga nagtanggi sa Tawhid al-Rububiyyah ay si Fir'aun. Sinabi niya, Ana Rabbukumul A'la in Surah An-Nazi'at. Ako ang inyong Panginoon ang kataas-taasan, na para bang walang Panginoon. Itinanggi niya yun. Naway itaas ang Allah Azza wa Jal mula rito. Ta'ala Allahu an dhalik. Tamam? فمقصود المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة العظيمة أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، وبالجهل بهذا لبس على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وقالوا يكفي أن الله هو الخالق الرازق ونقول لا إله إلا الله ولا نحتاج إلى إفراد الله بالعبادة. So the author's intent, may Allah have mercy upon him, in this great rule is the Tawheed al-Rububiyyah alone is not enough. Due to ignorance of this, many who attribute themselves to Islam were confused and said, it is sufficient that Allah Azza wa Jal is the creator and the provider, and we say, La ilaha illallah, there is no God but Allah. And we do not need to single out Allah in worship. At ang layunin ng Maiqda rahimahullah sa dakilang alituntunin ito ay ang Tawheed al-Rububiyyah lamang ay hindi sapat. At dahil sa kamangmangan dito ay nalito ang marami sa mga nag-uugnay sa kanilang sarili sa Islam, sa din ng Allah, at nagsaming sapat na ang Allah, ang tagapaglikha at tagapagtustos, at sinasabi namin walang Diyos maliban sa Allah at hindi na namin kailangan ibukod ang Allah sa pagsamba. Subhanallah.
فمن هنا أتى الخلل في المعتقد ولو أيقن العبد بأنه لا يكفي توحيد الربوبية ولا بد من توحيد الألوهية لاندثرت كثير من معالم الشرك في الأرض. لذلك قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لهم وصف الكفر ووصف القتال، فلم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد تكفيرهم، كما قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن سورة الزمر. تمام. لما ذكروا أنهم لا يعبدون تلك الأصنام إلا لطلب زلفى، والله عز وجل قال له: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في سورة التوبة. فإذا القتال من أجل عظم توحيد الألوهية. تمام. Thus from here comes the flaw in belief. And if the servant were certain that the Tawheed al-Rububiyyah is not enough and that Tawheed al-Uluhiyyah is necessary, many of the landmarks of shirk polytheism would have vanished in the earth. Therefore, the author rahimahullah said, the first rule is for you to know that the disbelievers whom the Messenger of Allah Azza wa Jal fought, it was assigned to them the description of disbelief and the description of fighting. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, did not fight them except after declaring their disbelief. As Allah Azza wa Jal said, indeed Allah does not guide him who is a liar and disbeliever, in Surah Az-Zumar. Tamam? When they mentioned that they do not worship those idols except to seek nearness, tamam, Allah Azza wa Jal said in Surah At-Tawbah, so kill the polytheists, the mushrikeen, wherever you find them. Thus, the fighting was due to the absence of oneness of Allah Azza wa Jal in worship, in Tawheed al-Uluhiyyah. Tamam? Kaya mula rito nanggaling ang kamalian sa paniniwala. At kung natiyak lamang ng alipin ng abd na hindi sapat ang Tawheed al-Rububiyyah at kailangan ang Tawheed al-Uluhiyyah, marami sa mga tanda ng shirk pagtatambal sa Allah ang mawawala sa lupa, sa ard. Kaya sinabi ng may akda rahimahullah, ang unang alituntuning patakaran na dapat mong malaman na ang mga kuffar na kinalaban ng sugo ng Allah Azza wa Jal, sumakanya nawa ang kapayapaan, pagpapala, it was assigned to them ang paglalarawan ng kawalan ng pananampalataya, kufur, at ang paglalarawan ng pakikipaglaban. Kaya hindi sila kinalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang matapos itakda ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Tamam? Except after declaring their disbelief. As Allah Azza wa Jal, gaya ng sinabi ng Allah Azza wa Jal, sinabi niya, katotohanan na hindi pinapatnubayan ng Allah Azza wa Jal ang sino mang sinungaling at hindi nananampalataya. Tamam? Nang banggitin nila na hindi nila sinasamba ang mga rebultong iyon maliban na lamang upang humingi ng paglapit zulfa, at ang Allah Azza wa Jal ay nagsabi sa kanya, kaya kalabanin mo sila ang mga pagano saan man ninyo sila matagpuan, in Surah At-Tawbah. Kaya naman ang pagipaglaban ay dahil sa kawalan ng kaisahan ng Allah Azza wa Jal sa Tawheed al-Uluhiyyah. Tamam? فالمصنف رحمه الله يقول: توحيد الربوبية ما يكفي لدخول الجنة، لا بد أن يكون معه توحيد الألوهية. لذلك قال: مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. يعني هم يقولون نحن نعلم أن الله خلق ورزق، فلماذا نكفر على هذا الفعل؟ فهم أتوا بتوحيد الربوبية ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لكفرهم. تمام? The author rahimahullah said, the oneness of rububiyyah, the oneness of lordship, is not sufficient for entering the paradise of Allah Azza wa Jal. It must be accompanied with the Tawheed al-Uluhiyyah, the oneness of worship. Therefore, he said, rahimahullah rahmatan wasi'ah,
مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. They acknowledge that Allah Azza wa Jal is the creator, the provider, the one who gives life and death, the one who manages, disposes of all affairs, yet that did not enter them into the fold of Islam, into the deen of Allah Azza wa Jal. Meaning they say, we know that Allah created and provided, so why are we declared disbelievers for this action? They brought the oneness, the Tawheed of Rububiyyah, yet despite that, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fought them due to their what? Disbelief. Tamam? Likufrihim. Ang Mayaqda rahimahullah ay nagsabi ang kaisahan sa pagkapanginoon sa Tawheed ar-Rububiyyah ay hindi sapat upang makapasok sa paraiso ng Allah Azza wa Jal. Dapat ay kasama nito ang kaisahan ng pagsamba, ang Tawheed al-Uluhiyyah. Kaya naman sinabi niya ng Mayaqda rahimahullah, sila ay kumikilala ng Allah ang tagapaglikha, tagapagtustos, ang tagapagbigay ng buhay, ng kamatayan at tagapamahala ng malat na bagay, ngunit hindi sila ipinasok nito sa din ng Allah, sa Islam. Ibig sabihin, sila ay nagsasabi, alam namin ng Allah ang lumikha, ang nagtustos, kaya bakit kami ituturing na kafir sa gawaing ito? Sila ay nagdala ng Tawheed ar-Rububiyyah, ngunit sa kabila nito ay kinalaban sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya due to their disbelief. والدليل قوله تعالى كأن المصنف رحمه الله يقول لك إذا أردت أن تعرف أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وأن ذلك لم ينفعهم في عصمة دمائهم وأموالهم ونسائهم فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني أفلا تتقون الشرك وتدخلون في الإسلام فدل على كفرهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مقرون بذلك لأن الله عز وجل قال عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون في سورة الصافات يعني ما يأتون بتوحيد الألوهية. And the author rahimahullah said والدليل قوله تعالى, and the evidence is his statement the Most High, as if the author rahimahullah is saying to you, if you want to know the disbelievers, that the disbelievers acknowledge the oneness of Lordship, the Tawheed al-Rububiyyah, and that this did not benefit them in the protection of their blood, wealth, and women. Read the statement of Allah Azza wa Jal, in which He said, say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who provides for you from the heaven and the earth, or who owns the hearing and the sight? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, and who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, and the one who disposes and manages the affairs. فَسَيَقُولُونَ Allah, they will say Allah Azza wa Jal. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, then say, will you not then fear Him? Meaning, will you not then fear polytheism, shirk, and enter into the deen of Allah Azza wa Jal, enter into Islam? This indicates their disbelief. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fought them while they acknowledge that the Tawheed al-Rububiyyah, because Allah Azza wa Jal said about them, anhum, indeed they, when it was said to them, innahum kanu idha qila lahum, indeed they, when it was said to them, la ilaha illallah yastakbirun, indeed they, when it was said to them, there is no deity but Allah, they were arrogant. In Surah As-Saffat, meaning they do not bring about the oneness of divinity, the Tawheed al-Uluhiyyah, divinity, tamam? At sinabi ng Mayaqta rahimahullah, wad dalilu qawluhu ta'ala, at ang katibayan, ang dalil ay ang sinabi ng Allah Azza wa Jal, ng kataas-taasang parang sinasabi sa iyo ng Mayaqta rahimahullah, kung nais mong malaman na ang mga hindi naniniwala ay kinikilala ang Tawheed ar-Rububiyyah, ang kaisahan ng Allah sa pagkapanginoon, at ang pagkilalang iyon ay hindi nakatulong sa kanila upang maprotektahan ang kanilang mga dugo, ari-arian at kababaihan.
basahin mo ang sinabi ng Allah Azza wa Jal. Ng kataas-taasang Allah Azza wa Jal, sabihin mo, O Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ardi am may yamliku as-sam'a wal abasar. Sino ang nagbibigay sa inyo ng panustos mula sa langit at lupa, at sino ang nagmamay-ari ng pandinig at mga paningin? Who owns the hearing and the sight? وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. O sino ang naglalabas ng buhay mula sa patay at naglalabas ng patay mula sa buhay, at sino ang namamahala sa lahat ng mga gawain? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, kanilang sasabihin ang Allah Azza wa Jal. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Kaya sabihin mo, hindi ba kayo matatakot? Ibig sabihin, hindi ba kayo lalayo sa pagtatambal sa shirk, sa polytheism, at papasok sa Islam, sa din ng Allah Azza wa Jal? Ito ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng pananampalataya, at sila ay kinalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang kinikilala nila ito ang Tauhid ar-Rububiyyah. Dahil sinabi ng Allah Azza wa Jal tungkol sa kanila, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Katotohanan, sila noong sinasabi sa kanila na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin kundi ang Allah, sila ay nagmamalaki. Surah As-Saffat, ibig sabihin, hindi sila sumusunod sa kaisahan sa pagsamba sa Tauhid al-Uluhiyyah. Tamam? ومن هذه القاعدة تتضح شبهة. فقد يقول شخص تقول له الطواف على القبر وسؤال الميت شرك، فيقول يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله، فلماذا تقول شرك؟ لذلك قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات: اعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبهاتهم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. لذلك بين أنها أول قاعدة، فمن قال لا إله إلا الله وهو يأتي بضدها ما تنفعه. تمام؟ And from this rule, a misconception becomes clear. A shubha becomes clear. For a person might say, when you tell him circling tawaf around a grave, asking the dead for help, is a shirk, is a polytheism, he would respond, Ya akhi, oh brother, I say there is no God but Allah, la ilaha illallah, so why do you say it is shirk? Therefore, the Shaykh rahimahullah said in the book Kashf al-Shubuhat, know that these people have a misconception that they bring forward against what we have mentioned, and it is among their greatest misconceptions. So listen closely to its answer. And that is their saying, indeed, those whom the Quran was revealed among did not testify that there is no God but Allah. Therefore, he clarified that it is the first rule. So whoever says there is no God but Allah while doing the opposite of it, وَهُوَ يَأْتِي بِضِدِّهَا مَا تَنْفَعُهُ. So whoever says there is no God but Allah, la ilaha illallah, while doing the opposite of it, it does not benefit him. Tamam? At mula sa kaida na ito, alituntunin ito, nagiging malinaw ang isang syubha, isang maling akala. Maaring may isang tao na sasabihin mo ang pag-ikot, ang pagtawaf sa libingan at paghiling sa patay ay pagtatambal, ay shirk. At sasagot siya, Ya akhi, o kapatid ko, sinasabi ko ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos kundi ang Allah. Kaya bakit sinasabi mo o sinasabing ito ay shirk? Dahil dito sinabi ng Shaykh rahimahullah sa kitab Kashf al-Shubuhat, dapat mong malaman na ang mga ito ay may maling akala na kanilang dinadala laban sa aming nabanggit. At ito ay isa sa kanilang pinakamalaking maling akala. Kaya't pakinggan mong mabuti ang kasagutan dito. At ito ay ang kanilang pagsasabi na katotohanan ang mga taong pinagbabaan ng Quran ay hindi sumasaksi, ay hindi sila nagpapatotoo na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Dahil dito ay ipinaliwanag na ito ang unang panuntunan, ang unang kaida. Kaya ang sino man magsabi ng walang ibang Diyos maliban sa Allah, habang ginagawa niya ang kabaligtaran nito, ito ay hindi magbibigay sa kanya ng kapakinabangan. Tamam?
وكذا لو قال لك شخص أنا أحبك فهو يضربك ويقتلك فدل على أنه يكذب في هذا القول. فهذه القاعدة العظيمة التي يجهلها كثير من الناس أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي لدخول العبد الجنة، فلا بد معه من توحيد الألوهية. تمام؟ And likewise, if someone says to you, "أحبك," I love you, while he is hitting you and fighting you, it indicates that he is lying in this statement. So this great rule, which many people are ignorant of, that the oneness of Lordship, that Tawheed al-Rububiyyah alone is not sufficient for a servant to enter the paradise of Allah Azza wa Jal. There must be with it the Tawhid al-Uluhiyya, the oneness of divinity. Tamam? At gayon din, kung may magsasabi sa iyo, "Uhibbuk," mahal kita, habang ikaw ay kanyang hinahampas at sinasaktan o nagpa-fights siya sa iyo, ito ay nagpapatunay na siya ay nagsisinungaling sa pahayag na ito. Kaya ang dakilang panuntunang ito na hindi alam ng marami sa mga tao na ang Tawhid ar-Rububiyyah, ang kaisahan ng pagkapanginoon ng Allah lamang, ay hindi sapat para makapasok ang alipin sa paraiso ng Allah Azza wa Jal. Kaya kinakailangan kasama nito ang Tawhid al-Uluhiyyah, ang kaisahan ng pagsamba. Ila huna faqat. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.